the mission, and the Holy Spirit. At doon nga nakita natin sa Luke 28 verse 29 hanggang 20 and Luke 24:49 and Acts 1:8 kung paano yung misyon na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin at paano natin ito gagawin. Praise God. Sa ngayon po ay nais ko pong ang bawat isa ay sumandalin mo ko at tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, narito ang iyong abang lingkod. Salamat sa iyong pagkatawag. Pero Panginoon, wala akong magagawa kung wala ang iyong kapangyarihan. I humble myself before you, Lord, that let the power of the Holy Ghost be manifested upon each one of us. We ask you, Lord, that fill us and endue us with power so that we can do the mission that you have entrusted to us. We know, O Lord, that doing our will, yung aming kagustuhan, will not succeed. But doing your perfect will for us ay magiging successful. So Father God, let the anointing be upon each one of us. To me, as I share your word, and to the hearers as they hear your word, let it be, O God, that this will be a challenge and a food to each one of us. In Jesus' name, amen and amen. Sa Matthew 28, verse 18 and 19, si Jesus ay nagbigay ng instruction sa kanyang mga disciples to be a witness to all people of all nations about Him. Subalit sa Luke 24 verse 21 or 49, they will also instructed to wait first in Jerusalem before they launch out. No. They were instructed to wait first in Jerusalem for the endowment of the Holy Spirit o the Holy Ghost. Sa buhay po natin sa ngayon, napaka-importante po na bago tayo mag-launch out o mag-work o gumawa ng gawain ng Panginoon, we are also instructed to wait first for the endowment of the Holy Ghost. Sapagkat He wants us to empower us by the Holy Ghost. Katulad po ng early church. They were successful. They were a great example para sa bawat isa sa atin. Even though yung mga tao po ay mga walang pinag-aralan, but because of the power of the Holy Ghost is resting upon them, they were bold enough and they were successful in their venture of doing the will of God o yung paggawa ng misyon ng Panginoon. Alam kong nais nating maging successful, magtagumpay sa pangangaral o sa pag-share ng salita ng Panginoon. Maaring ang iba sa atin ngayon ay magsasabing, hindi ako tinawag
bilang pastor. Alam po ninyo, doon sa Jerusalem, at the early church, 12 lang po ang pinili ng Diyos. They were called the 12 disciples. Subalit doon sa Aperon, they are 120 person. Lahat po ay hindi tinawag na maging disciples doon sa 120. Doon sa 120 ay maraming mga tao na katulad din natin. Ordinaryo na mga miyembro na napapaloob sa 120. Maaring isa sa inyo ay katulad ng inyong katayuan. Magsasabi kayong, wala akong pinag-aralan, wala akong mataas na hanggang grade 6 lang o hanggang high school. Subalit, makikita po natin na nung panahong sila ay naghintay at napuspos ng banal na Espiritu, they turn the world upside down. Makikita po natin sa Book of Acts na mula nang sila ay mapuspos ng banal na Espiritu, they became a witness sa palibot nila. Una sa Jerusalem, then sa Samaria. At makikita po natin ang pangyayari sa Book of Acts na saan sila ay naging matagumpay. They were persecuted, yet the Word of God prevailed. Why? Because of the Holy Spirit. The Holy Ghost is the power of the Holy Ghost is upon them. Sa buhay natin ngayon, kinakailangan po natin, especially now that we are doing like the early church, we are going house to house, na doon nagkakaroon ng prayer meeting at purihin ang Panginoon sapagkat marami ang nag-attend, at purihin ang Panginoon sapagkat marami ang nagagawa ng ating mga panalangin. They were encouraged and they received the Word of God. Kaya sa ngayon, habang tayo po ay patuloy na gumagawa ng gawain ng Panginoon, continue to rely upon the power of the Holy Spirit. Makikita po natin dito ang nangyari. The power of the Holy Spirit. Bakit kailangan natin ang power ng Holy Spirit? Because kung ating gagawin lang ito sa ating sarili, we could never be as successful. Hindi tayo po magtatagumpay. Tayo po ay palaging talungan at maraming mga problema. When circumstances comes, tayo ay nadi-discourage. But because the power of the Holy Spirit is upon us, ito po ang mangyayari sa atin, katulad ng nangyari sa Book of Acts, sa early church. The Holy Spirit o the power of the Holy Spirit will give us courage o tapang. Katulad po ng makikita po natin sa Book of Acts chapter 4 verse 13. Nang makita nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at napagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nagtaka sila at nangapagkilala na nila na sila'y kasama ni Jesus. Before,
na hindi pa sila napupuspos, lalong-lalo na si Pedro. Makikita po natin na si Pedro ay nagsabing sa kanyang sarili at sa Panginoon at sa kasamahan niya, ipinakita niya ang kanyang sarili. Sabi niya, Panginoon, handa akong mamatay para sa iyo. But when circumstances comes, he denied the Lord 3 times. Hindi lang siya nag-deny, kundi nagsinungaling pa siya. I never knew this man, sabi niya. Yan po ang pangyayari sa buhay ni Pedro. But when he received the endowment of the Holy Spirit, sabi po dito sa ating binasa, he was bold enough to preach the Word of God. Why? Dahil he relied on the Holy Spirit. Kaya huwag po tayong magsabing wala akong pinag-aralan. Grade 1 lang ang natapos ko. O grade 6 lang. O wala akong pinag-aralan. Makikita po natin dito sa sinabi sa banal na kasulatan na si Juan at si Pedro walang pinag-aralan at mga mangmang. But because of the endowment of the Holy Ghost, they were bold enough na harapin ang mga gobernador, ang mga pari, ang mga sangguniang bayan at ipahayag ang salita ng Panginoon. Walang nagawa yung mga makapangyarihan o nasa pwesto para pigilan sila. Why? Because of the courage that they have. Pangalawa po, they receive the boldness. Dati-rati si Pedro nagtatago at karamihan sa 12 disciples nung si Kristo Jesus ay hinuli ng mga sundalo. Karamihan sa kanila nagtago. Ayaw nilang mapahamak o ayaw nilang maki-join o ayaw nilang sila ay masangkot sa ganong sitwasyon. But because of the power of the Holy Spirit or the endowment, in Acts 1:8, makikita po natin, sabi doon, they received the endowment of the Holy Spirit. Sa Acts 4:31, when they prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. So makikita po natin dito na nung sila ay mga puspos ng banal na espiritu, yung bahay na kanilang pinagtutuluyan o pinag-asimbulan ay nayanig. Nung the early church, maraming pagyanig ang nangyayari sapagkat every time na sila ay magkatipon sa isang bahay, sila ay napupuspos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan at ang kanilang tinutuluyan ay nayayanig. At ang nangyayari because of the endowment of the word of the Holy Spirit, they speak the word with boldness. May lakas loob at kawalang takot ang kanilang nadarama
they continue on na sa kahit sino, hindi sila nahihiya na ipangaral at ibahagi ang mabuting balita. So, yan po ang nagagawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dati-rati mahiyain, dati-rati ay timid. But when they receive the baptism of the endowment of the power of the Holy Ghost, they were bold enough to speak boldly the Word of God. Pangatlo po, we receive the confidence o tiwala o pagtitiwala. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3 and 4, sabi doon, we are the living epistles of Christ, not written with ink, but with the Holy Spirit of the living God, not in tables of stones, but in the fleshly tables of the heart. And such is the confidence that we have in God through Christ. Makikita po natin dito na tayo mismo nakapamumuhay na mayroong confidence na tayo bilang puspos ng banal na Espiritu, ang buhay po natin ay nagiging isang buhay na patutuo na tayo po ay nakikita sa atin yung kagandahan ni Kristo Jesus, yung buhay ni Kristo Jesus ay nakikita sa atin. Nagiging buhay na patutuo. Nagsasabi yung iba, hindi ba yan yung dating manginginom, dating sugarol, but now makikita po natin sila po ay bago na. Na yung dating yan na tao ay tabilan o maayo magmura, but now maamo na. Dahil ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging isang buhay na patutuo. Pang-apat po, God is always giving them an insight o maliwanag na pagkaunawa. Makikita po natin sa buhay ni Juan at ni Pedro. Si Pedro po, ating nakita doon sila po ay sa Acts 4:13 na wala silang pinag-aralan at mangmang. But nung si Pedro po ay nangaral sa harapan ng mga tao, makikita po natin from the beginning, from Abraham to the time of Christ was taken up to heaven. Marami siyang alam. No? Why? Because the Holy Spirit gave him insight about everything that had happened. Kaya nga sabi ni Kristo Jesus, pag kayo ay haharap sa mga matataas na tao sa gobyerno, don't be afraid. At huwag kayong mag-isip o huwag kayong magtaka kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat the Holy Spirit will give you an insight o words na sasabihin mo sa kanila. At maraming nagsasabing, nagpapatutuo yan na hindi ko alam yun. Wala sa isip ko yun, but nasabi ko yun. Nasasabi mo yun sapagkat God has given you the insight. The Holy Spirit is giving you the insight o pagkaunawa ng mga bagay na pangyayari sa buhay ng tao at sa buhay mo o sa pangyayaring nangyayari sa kapanahonang ito. So, makikita po natin the mission and the Holy Spirit ay hindi dapat mahiwalay. Always be
be reminded na kailangan natin ang banal na Espiritu habang tayo po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Kailangan natin ang perfectong guidance, perfectong leading ng banal na Espiritu. Kung tayo po ay maghahayo, huwag po tayong basta-basta lang manguna sa kalooban ng Panginoon. Sometimes we are tempted to do it our own way. At nakikita po natin, we are frustrated. Nakikita po natin na maraming mga bagay na kuminsan ay nagkakaroon tayo ng katanungan. But praise God, let us be reminded always that we need the Holy Spirit sa buhay po natin. Panglima po, the power of the Holy Spirit give us the ability o kakayahan o talino. Sa Acts 4:2, makikita po natin, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in foreign language as the Spirit gave them the ability. So makikita po natin dito na yung mga tao sa early church, they have no ability to speak foreign languages, but the Holy Spirit gave them the ability. At makikita po natin na lahat doon sa palibot at the time the Holy Spirit o the endowment of the Holy Spirit was yung oras na yon ay nangyayari, marami pong mga tao sa palibot, no? Because this is the time wherein mayroong piyesta sa Jerusalem at maraming mga tao ang nagpunta doon from nearby provinces or nearby mga bayan at mga lugar. At sabi nila, nagtaka sila, hindi ba ang mga taong ito ay they are speaking only yung isang salita lang nila, yung Galileans? At sabi nila, why are they speaking? O bakit sila nagsasalita ng ating mga wika? So, makikita po natin ang kasagutan dito sa verse 4 ng chapter 2 of Acts. The Holy Spirit gave them the ability. Sa buhay po natin, magkakaroon po tayo ng circumstansya na haharap tayo sa mga bagay na mahihirap. Sometimes we will be caught unaware. At tayo ay walang sa ating kaisipan, ay wala tayong may sasagot. But instantly, the Holy Spirit give you the ability to counteract yung mga bagay na hindi mo alam. So, napakahalaga po na ating palaging mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Makikita po natin yung ating tema ngayon na arise and do exploit. Napakahalaga po na tayo ay magbagon. At kung tayo lang ay babangon sa ating sarili without the power and the endowment of the Holy Spirit, we cannot do exploit. Kaya napakahalaga po sa buhay natin for this year, napakaganda po na hangarin po natin sa ating mga puso, Lord, baptize me with your power of your Holy Spirit so that yung mga bagay na hindi ko magagawa
Yung aking pagiging mahiyain, be courageous enough. No? Yung aking pagiging timid, I am bold enough to face mga circumstances at magkaroon ng pagtitiwala sa ating mga sarili. Magkaroon tayo ng magandang insight and ability to do the work of the Lord. At ang panghuli, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit give us authority. Every time that we speak the Word of God, there is authority. Why? Because the power of the Holy Spirit is upon us. Magkaroon ng otoridad sa lahat ng bagay. Makikita po natin sa buhay ng mga early churches na sa kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon, nakikita ng mga tao at ng mga pare ng mga gobernador at Sanhedrin that they always speak with authority. Why? Because the endowment of the power of the Holy Spirit is upon them. Sa buhay din natin, magkakaroon tayo ng otoridad sa ating pananalita at pag-share ng salita ng Panginoon if we are endowed with power. Ang pangalawa po, the Holy Spirit empowers them to do signs and wonders. Makikita po natin sa Acts chapter 3 verse 6 and 7. Yung mga walang pag-asa na pilay, nagpapagaling. So makikita po natin na dito po sa buhay ng mga tao, they were ordinary people. Walang pinag-aralan, but they can do signs and wonders o many miracles na kanilang nagagawa po. Why? Because of the power of the Holy Spirit was upon them. Sa Acts chapter 5 verse 12, makikita po natin many signs and wonders. Sa Acts chapter 6 verse 8, makikita natin doon na maraming mga milagro. Walang pag-asa na gumaling sa pamagitan ng medical doctors, but because of the power of the Holy Spirit, once they lay hands on the sick, makikita po natin na sila ay gumagaling. Now, once na yung mga inalilihan ng demonyo, once they lay hands on the sick and they command the Holy Spirit to get out, command the evil spirit to come out, sila po ay sumisigaw at umaalis doon sa mga taong kanilang inalilihan. So, napakahalaga po sa misyon ang banal na espiritu. If we want to do exploit, let us work hand in hand with the Holy Spirit. Huwag po tayong mag-asa sa ating kagalingan, huwag tayong mag-asa sa ating abilidad o sa ating mga lakas o sa ating sarili. Always be in the center and leading of the perfect will of God, and we will do exploit. Itong ating tema for this year ay ako'y naniniwala na marami ang ating magagawa, marami ang ating mga magiging matagumpay ang ating gawain because we will join ourselves together with the Holy Spirit. Amen po ba? Let us always be humble before God sa buhay po natin. At alam nyo, makikita po natin ang resulta nung kanilang ginawa when they arise
and work together with the Holy Spirit in one preaching. Sa isang preaching lang ni Pedro, 3,000 souls were baptized. Makikita po natin ang kababalaghan o ang resulta na gumagawa ng kasama ang banal na Espiritu. Si Pedro na walang pinag-aralan at mangmang, kasi kung ating titingnan po ang buhay ni Pedro, manugbunit yang sida. Maliit pa siguro, imbis na mag-aral, sinasama niya sa gabi mamingwit o mangisda. Pag-araw, sinasama ng tatay si Pedro para turuan na maghabi ng fishnet. Kasi sigurado na pag sila ay ng isda, paggabi, kinabuka at marami ang huli, marami na pupunit yan. Kaya sa araw sila po ay naghahabi o kanilang inaayos yung kanilang lambat. Kaya wala talang pagkakataon na mag-aral si Pedro. But when he was called by God to be his disciples, and they were enjoyed, si Pedro po was commanded to be a witness to all people. But he waited in Jerusalem to be enjoyed in power. And he waited and he was enjoyed with power. At makikita po natin at his one preaching, 30 souls were baptized. I hope, no? Sa buhay po natin dito sa ating panahon ngayon, ako'y naniniwala na one day makikita po natin ang manifestation ng Holy Spirit. Baka one day si Brother Mel mangaral, hundreds of souls o thousands of souls will be saved. O isa man sa inyo, maring sasabihin ninyo, Pastor, ako'y mahiyain. Hindi ako marunong magsalita. Utal-utal ako magsalita. Matagal madugtungan yung susunod na salita. But praise God, if we are enjoyed with the Holy Spirit, walang circumstances o walang hindrance, because the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit will be the one to give us the authority, the confidence, the insight, and the ability na saan ay ipangaral ng maayos ang salita ng Panginoon. In one instances, makikita rin po natin na 5,000 heard the word of God and believed in the Lord Jesus Christ after the endowment of the power. Noong unang panahon, nung hindi pa sila na-endued ng power, makikita po natin na sila po ay walang nakikita silang fruit ng kanilang ginagawa. And then, makita po natin, they exploit when they receive the endowment
of the Holy Spirit. And then number 3, sa Acts chapter 5, chapter 8, verse 5 to 8. Ito po ay it happened in Samaria. Si Philip po ay nangaral sa Samaria. And signs were done. Signs and healing were done. Yung mga inalilihan ng demonyo, napalaya, yung mga pilay, gumaling, yung mga may sakit, gumaling. And because of that, many were saved. At makikita po natin sa verse 8, there were joy in the city. So makikita po natin na sabi doon sa ating binasa sa Acts 1:8, you shall be witnesses in Jerusalem. Yung ating tinalakay kanina na mga pangyayari was done at Jerusalem. Now, sabi doon ay, you will be my witnesses in Jerusalem and in Samaria. And now, we are in the city of Samaria. And when they preached the word of God in Samaria, marami pong signs and wonders, healing were done. At makikita po natin na ang buong siyudad ay napuno ng kagalakan because of the power of the Holy Spirit. So sa buhay po natin, ay kung ating titingnan, dati-rati, yung mga disciples, may lumapit sa kanila na inaalilihan ng demonyo. Halos silang lahat ay nanalangin para doon sa taong may sakit. At nakita nila na walang nangyari. And they asked the Lord, Panginoon, dinala nila sa Panginoon. At when He rebuked the evil spirit came out. At nagtanong ang mga disciple, Panginoon, bakit hindi namin mapalayas ang masamang espiritu? And the Lord told them, by prayer and fasting. But at this time, after the endowment of the Holy Spirit, sa kanilang salita at sa kanilang pagpapanalangin sa lahat ng may sakit, sila po ay nagsigaling. So makikita po natin, there is a big difference. Yung sarili natin ang ating ginagamit. Yung we are doing our own will. But if we are doing the will of God with the endowment of the Holy Spirit, na puspos ng banal na Espiritu, signs and wonders will be following us. So, ang challenge ko po sa bawat isa sa atin sa umagang ito, let us desire with our own heart. Galing po sa ating puso, Panginoon, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay maranasan ko, ang iyong paghipo para magawa ko ang iyong misyon na pinapagawa sa aking buhay. Sa aking sarili po, hindi ko magagawa. But by the power of the Holy Spirit, we can do things and we can do exploit.